Lumipas na naman ang isang taon kung saan maraming aral ang ibinigay ng pandemya sa bagong sistema ng ating edukasyon, lalong higit sa mga kabataan na nagnanais ng pagtupad ng isang pangarap. Pinatunayan nito na dapat laging maging handa at ibigay ang kahusayan sa larangan ng edukasyon, may pandemya man o wala. Kaya muli naming inihahandog sa inyo ang isang virtual na pagtatapos ng senior high school mula sa paaralan ng Rian Institute sa taong panuruan 2020 hanggang 2021 na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Pangarap laging ilaban. Parang kailan lang noong ako'y unang tumapak sa paaralang ito. Isang paaralan na hindi ko inakalang aking magiging pangalawang tahanan. Totoo nga ang sabi ng iba, ang buhay high school ay isa sa pinakamasayang yugto ng ating buhay. Isang yugto na nagparanas ng saya, pagod, kalungkutan at kagalakan. Mahalagang yugto na kapupulutan ng aral. 6 na taon akong nanatili sa Rian Institute. Sa mahabang panahong ito ay marami akong napulot na aral na maaari kong magamit sa totoong laban ng buhay. Naaalala ko pa, noong una akong humarap sa aking mga bagong kaklase at mga guro. Walang paglagyan ng aking kaba sapagkat kakaunti pa lamang ang aking kakilala at alam ko na hindi magiging madali ang pag-aaral pagtungtong ng sekundarya. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang naglalaho ang aking kaba at napalitan ng galak at saya. Sa buhay high school ay nakilala ko ang mga taong hindi ko inakalang magiging parte ng aking buhay. Mga kaibigan na itinuring kong kapatid at mga gurong nagsilbing pangalawang magulang. Lumilipas ang panahon at hindi ko namamalayan na ako o kami ay bumubuo ng mga alaala sa paaralang aming kinabibilangan. Sa paaralang ito, nagsimula kong buuin ang aking mga pangarap na nais kong makamtan sa hinaharap. Mga pangarap na nais at kinakailangan kong ilaban upang magtagumpay sa buhay. Napakabilis ng panahon. Hindi ko namalayan na ito na ang aking huling taon sa paaralang ito. Tunay ngang kay sarap sa pakiramdam na makita at makamtan ang tagumpay na ating pinaghirapan sa loob ng maraming taong pag-aaral. Hindi ba't kay saya na makatungtong sa entablado sa araw ng pagtatapos? Ang makatalo sa araw ng pagtatapos ay pangarap ng bawat mag-aaral. Subalit tila naglaho ang pangarap na ito noong nagkaroon ng pandemya dulot ng isang virus na hindi nakikita. Isang virus na mahigit 1 taon nang nilalabanan, isang virus na patuloy na pumipinsala sa maraming buhay. Nang dahil sa pandemya, marami ang nabago katulad na lamang ng paraan ng pag-aaral. Tila nawala ang mga dating nakasanayan, tila nawala ang sigla ng pag-aaral. Ang aming huling taon sa pag-aaral ay sumailalim sa tinatawag na new normal. Hindi naging madali sa bawat mag-aaral ang modular learning. Dito, walang gurong nagtuturo sa unahan, kaya't ganon na lamang ang hirap na pinagdaanan. Walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang tila bangungot na pandemya, ngunit sigurado ako na pare-pareho tayong nahihirapan. Pagod, iyak at paghihirap. Ilan lamang iyan sa aming naranasan sa pag-aaral sa gitna ng pandemya. Sa kabila ng lahat ng ito, ako ay hindi nawalan ng pag-asa. Lubos ang aking pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat kailanman ay hindi niya kami pinabayaan. Patuloy niya kaming ginabayan. Naniniwala ako na ito ay pagsubok niya lamang na kayang-kaya nating lampasan.
kung tayo ay mananalig sa Kanya. Inaamin ko, ako ay lubos na nahirapan sa ganitong klaseng pag-aaral. Subalit, ako ay mayroong natutunan at ito ay maaari tayong mapagod pero hindi pwedeng sumuko. Pwedeng magpahinga pero hindi pwedeng tumigil. Sa gitna ng lahat na aking naranasan, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang patuloy na mangarap. Hindi isang pandemya ang makakapigil upang ilaban ang ating pangarap. Hindi isang pandemya ang makakapigil sa atin upang magpursige sa pag-aaral. Sa kabila ng pandemya, sigurado ako na lahat ng mag-aaral ay patuloy na umaasa na sa huling pagkakataon ay makakatungtong sa entablado sa araw ng pagtatapos. Ngunit sa sitwasyon ngayon ay imposible itong mangyari. Ganun pa man, ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng paaralang ito at nagtulong-tulong upang mairaos at maging matagumpay ang araw ng pagtatapos kahit sa paraang virtual lamang. Sa wakas, dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ngayon ay araw ng pagtatapos, ngunit hindi ibig sabihin ay dito na rin magtatapos ang ating mga pangarap. Dito pa lamang magsisimula ang panibagong laban para sa pangarap. Ang araw na ito ang simula ng bagong umaga at bagong pag-asa. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, nais ko lamang sabihin na tayo ay patuloy na mangarap. Patuloy nating ilaban ang pangarap sa kabila ng kahit anong pagsubok upang sa huli, makamtan natin ang tagumpay na ating inaasam. Sa paaralang ito, salamat. Salamat sa paghubog ng aking kaalaman at kakayahan. Salamat sa pagbubukas ng aking isipan. Ang paaralang ito ay lubos kong minamahal na kailanman ay hindi ko malilimutan. Dito nabuo ang aking pangarap. Dito ako natutong ilaban ang pangarap. Kaya naman, pinapangako ko na ang lahat ng karanasan at aral na aking natutunan ay dadalhin ko sa mga susunod na yugto ng aking buhay at kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Bilang isang mag-aaral, isang karangalan na maging bahagi ng paaralang itinuring kong ikalawang tahanan. Ako, isang simpleng mag-aaral, ay handa na sa susunod na yugto ng aking buhay. Maraming salamat po. Bawat kabanata ng pagtatapos ng mag-aaral ay isang hudyat ng isang tagumpay at pagharap sa isang tunay na laban ng buhay tungo sa magandang bukas. Sa kabila ng ating nararanasan sa panahon ngayon, ay isa lamang itong patunay na kahit anumang hirap ang pagdaanan ay hindi ito hadlang sa pagtupad ng mga pangarap. Ang lahat po ay inaanyayahang makiisa, makinig at makisabay sa isang mataimtim na panalangin na gagampanan ng isang gurong tagapayo ng Baitang 10, pangkat ng San Padre Pio. Walang iba kundi si Ginoong Romel M. Penesa, na susundan naman ang pagbibigay pugay sa pambansang awit ng Pilipinas. Tayo po ay umuko at pumikit para sa ating panalangin at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal naming Ama, sa araw na ito na inyong pinagkaloob, ay puspos na galak ang aming mga puso. Lahat ng mga bagay na iyong ibinigay sa amin ay isang patunay ng iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa isang taong pagtatapos, gayon din sa lahat ng mga pagpapalang ibinigay ninyo, lalo na po sa mga mag-aaral na magsisipagtapos. Bagamat nasa bagong sistema ang kalagayan ng ating edukasyon,
Dulot ng pandemya sa kasalukuyang ito ay sinikap ng mga mag-aaral na sila'y makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Sa tulong at gabay mula sa mumuno ng paaralan, mga guro at mga magulang na patuloy na sumusuporta para sa ikauunlad ng kanilang mga anak. Panginoon, pagpalain niyo po kaming lahat. Gayon din, maraming salamat po, Santo San Juan, sa paggabay at pag-iingat sa amin sa araw-araw. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Taos-puso po kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at gayon din sa aming mga ginawang kasalanan. Ito man po ay maging sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat mag-aaral na magsisipagtapos, dala-dala ang mga aral na kanilang natutunan sa paaralan, at ito'y kanilang babaunin habang buhay. At bigyan niyo po sila ng lakas na loob upang harapin ang bagong yugto ng kanilang paglalakbay para maabot ang kani-kanilang pangarap sa buhay. Gayunpaman, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan ng paligid. Buksan niyo po ang aming mga tainga sa pakikinig sa lahat ng mga mensaheng ibibigay sa pagtitipong ito. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Panginoon, buksan niyo po ang aming mga isipan upang piliin ang aming matututunan ang mga bagay na naaayon sa iyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan mo po ang aming mga puso para mas lalong naming mahalin ang mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin. Sa amin pong mga desisyon sa hinaharap, patuloy niyo po kaming gabayan. Naway gawin mo po kami mga instrumento upang ang iyong pag-ibig ay manatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Ang lahat pong ito ay aming ipinapanalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na dakilang tagapagligtas. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyagan ang magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagalang tulog sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tulakaw,
Kagawaran ng Edukasyon. Ginang Leonor M. Briones. Kalihim ng Edukasyon. Dr. Francis Cesar B. Bringas. Tagapatnugod ng Rehiyon 4A Calabarzon. Ginang Rodora Aguila F. Ferrer. Punong patnugod para sa mga pribadong edukasyon. Ginang Myrtle M. Ivardome, CESO 5. Pansangay na tagapamahala ng paaralan. Ginoong David M. Nuay. Pansangay na namamahala sa mga operasyon ng paaralan. Dr. Marian L. Arias. Supervisor ng programang pang-edukasyon ng mga pribadong paaralan. Dr. Rosalinda V. Sanchez. Pampurok na tagapamasid. Sa pagkakataon na ito, ay atin naman pong pakinggan ang isang mensahe ng administrador ng paaralan ng Lian Institute. Walang iba, kundi si Ginoong Denish L. Afab. Sa ating pong mga pinagpupugay at pinagpipitagang mga magulang na mga batang magsisitapos po sa ngayon, sa ating pong mga mag-aaral na nagsisitapos ngayong araw na ito sa pangunguna ng nagkamit ng pinakamataas ng karangalan, si Eureka Rose A. Aquino, sa ating pong mga kaguruan sa pangunguna ng ating minamahal at pinagpipitagang Principal Mr. Redentor de las Alas, sa ating pong namamahala ng Senior High School, si Ginang Nancy Galpo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panahon na naman po na makikita po natin ang ating mga anak na magsisitapos sa araw na ito. Nawala sa sa ordinaryong pagkakataon na makikita nating naglalakad sila sa entablado. In this time of crisis, innovation comes with us. Meron ho mga katagang, mga binitawan na mga dalubhasa sa larangan ng edukasyon. Meron pong nagsasabi na ang edukasyon ay isang pasaporte para sa isang magandang kinabukasan. At ito po daw ay aangkinin lamang ng mga tao nagpupugay na maisakatuparan ang sa kanilang pag-aaral. For that, sa mga mag-aaral, binabati ko po kayo sapagkat hindi lamang po kayo nagtapos sa pagkakataon nito. Ito po ay hindi pangkaraniwang pagkakataon. Pero subalit, kahit na may pandemya, hindi nyo inalintana ang mga panganib ng kalusugan. Hindi inalintana ng inyong mga magulang na maging katulong po ninyo upang pandayin ang inyong edukasyon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga magulang. Kaya po sana patuloy po natin silang igalang at mahalin. At sa kaguruan po ng Lian Institute, ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil nagampanan niyo po, napatunayan niyo sa inyong dedikasyon ng pagbibigay ng tamang pundasyon ng edukasyon sa mga bata ay walang sinasabing hadlang o anumang panganib na hindi tatahakin upang ito
ay makikanapan. For that, maraming salamat po. Education is the most powerful weapon that we can use to change the world, as Mandela says. Education is the first step for people to gain the knowledge, critics and thinking, improvement skills they need to make this world a better place. Education is your passport to the future, for tomorrow belong to those who provide for it today. In crisis, it is acceptable to have more questions than answers. In crisis, there is no room not invented here. We should all be learners. Wala akong exempted dyan. Lahat po tayo kailangan matuto. Ito pong krisis at pandemyang ito ay nagbigay po sa atin ng isang kaalaman na hindi tayo mabubuhay na nag-iisa lamang dito sa mundo. Kailangan po natin ng disiplina. Kailangan po natin ng pagkalinga sa ating kapwa. Pagkalinga sa ating kapwa sa pagiging isang disiplinado. Upang sa ganon ay maging tunay tayong edukado. Alam niyo po mga bata, may kasabihan po ang mga tatanda na hindi sapat ang edukasyon kung hindi tayo ay magalang, nagbibigay ng paggalang sa mga nakatatanda, at lalong-lalo na po magbigay po tayo ng kaunting bahagyan o kapirasong ika nga po pagtitipi o yung tinatawag na reservation para po doon sa mga kasamahan po natin na kulang ang pinag-aralan, sapagkat yun lamang po ang kanilang natin. Kayo, sa inyong pupuntahang yugto ng inyong edukasyon, ay malalaman po niya, marami po kayong magdadaan. Naway sana, hindi maging sandata ang edukasyon nyo sa masamang pamamaraan, kundi upang sa isang matiwasay, masaganang pamilya, mabait na anak, at isang ulirang mamamayan ng bansang Pilipinas. Hindi ko na po kahahabaan at ang eleksyon po ay sa Mayo pa. Pero be that as it may, we are all winners in this battle because we are all alive today, kicking and ready for our next move. Sana po huwag niyo po munang puntahan ang paglalagay sa tahimik. Yung po dito sa mayroong mga nobya na at may mga nobyo, isipin po natin, may 4 na taon pa para tayo magpugay at mabigyan po naman natin ng napakasarap na regalo ang ating mga magulang. Yun po ang diploma sa kolehiyo. Sana po makita po namin at mabasa po namin na 5 taong sa nakalipas ay isa na kayo sa mga nakapaskil sa ating eskwelahan, sa ating paaralan, na mga naging dalubhasa sa larangan na inyong tinahak. Sa gulong po, maraming salamat. Good day to all of us. Salamat. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe na inyong ibinahagi para sa ating masisipag at magagaling na mag-aaral. Nawa ay maging aral at baunin nila ang magaganda ninyong mensahe sa pagtupad ng kani-kanilang mga pangarap. At sa pagpapatuloy ng palatuntunang ito, ay atin naman pong pakinggan ang mensahe ng ating butihin at masipag na punong guro ng ating paaralan, walang iba kundi si Ginoong Redentor A. de las Alas. Pagpapasalamat po muna sa ating mahal na Panginoon. Kasama po ang aming mahal na patron,
ang aking mahal na si St. John. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob ninyo, hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi sa paaralan. Pagbati po ang aking ipapahatid sa tunay na bida ng okasyong ito, ang mga magsisipagtapos. Sa mahal na pamunuan ng Lian Institute, sa pamumuna ng aming administrador ng paaralan, ang masipag at laging nakasuporta, Ginoong Benish L. Apable, sa lahat ng mga kawani ng paaralan, sa aking mga masisipag na guro, mga magulang, at higit sa lahat, sa inyo na 195 magsisipagtapos. Taos puso ang aking pagbati. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang determinasyon at pagtitiyaga ay pagpapakita ng pagpupunyagi. Alam natin na ang taong panunuran 2020-2021 ay napakakasaysayan. Bakit ba matanong natin? Sapagkat ang araw na ito o okasyong ito ay marahil tayo ay maraming katanungan na andiyan ang ating hinaharap na krisis sa kasalukuyan. Pero kayong magsisipagtapos 4-6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa junior high school, at eto nga 2 taon sa senior high school. Kung kaya tayo ay sadyang sasabihin na tayo ay tunay na graduates. Noong nagdaang taon, naranasan natin na ang kabanata ng ating pag-aaral ay masalimuot. May problema, ano ba ang pakikipagsapalaran na aming natamasa o na-experience kumbaga. Bagamat ito ay isang napakalaking hamon sa ating buhay, hindi man natin na kamit uli o yung pag-aaral natin ng 4 na sulok ng silid-aralan ay malaking pagbabago at malaking iba. Sabi ng iba, naging mahirap para sa mag-aaral, naging mahirap para sa mga magulang. Iyon po ay huwag ninyong itatak sa inyong isipan. Yun po ay maling haka-haka at maling paniniwala. Pandemya, opo, marami tayong naranasan. Subalit ang edukasyon ay hindi tumigil. Ang Lian Institute ay patuloy na nagsilbi na inspirasyon at halimbawa para sa mga mag-aaral na nagtiyaga. Sabi nga po, bakit ba mag-aaral pa? Bakit nga ba dadalhin natin sa pampublikong paaralan? Walang binabayaran. Alam naman po natin na pang-pribadong paaralan ang Lian Institute. Kung kaya meron tayong kaunti o kapurit na binabayaran, nagpapasalamat tayo sa kagawaran ng edukasyon. Bakit? Sapagkat sa hamon na iyan ay naariyan pa rin po ang kanilang subsidiya upang tulungan tayo sa tinatawag nating Senior High School Voucher Program. Mga magsisipagtapos, pinapaalala ko po sa inyo na hindi dito natatapos ang inyong sakripisyo. Kayo ay patuloy na magpursige, patuloy kayong mag-aral, patuloy kayong tumungtong sa kolehiyo. Sabi po ng iba, kami po ay hanggang dito na lamang at kami po ay mahirap. Huwag po kayong magsasalita, palagi nang tayo ay naghihirap. Basta po, abot kamay, tayo po ay magdasal at tayo po ay tutulungan ng may kapal. Tulad nga po ng paaralang Lian Institute, ay hindi po ba kami ay laging naririto upang buksan lagi ang mga bagong pahina ng buhay ng mga mag-aaral. Pasasalamatan ko palagi ang pamunuan sapagkat sila ay hindi tumitigil na magsakripisyo. Sir Dennis, paghingi ko po ng pasilidad, paghingi ko po ng bagong pagawain, kapag sinabi niyo po sa ating pamunuan, ay 1 linggo po o 1 buwan ay nag-uumpisa na po agad. Tulad nga po doon sa ating standard-based school improvement plan, hindi lamang ito para sa junior high school, kasama po ang senior high school.
Kaya salamat sa inyong pagtitiwala dahil ang edukasyon ay hindi natin iiwanan. Kahit pa may pandemya o kung anumang krisis nating nararanasan, patatatagin natin ang ating kakayahan at patuloy na hindi iiwanan ang edukasyon, sapagkat ang edukasyon ay isang yaman. Napakahalaga po niyan. Sa aking masisipag na guro at lahat na rin ng kawani ng paaralan na lagi nakasubaybay sa ating mga mag-aaral sa senior high school, sa coordinator, Ma'am Nancy Galpo, at lahat ng iyong mga guro diyan, sa pagtahak ng landas ng panibagong buhay ng ating mag-aaral, sinisigurado ko na tayo ay hindi nila malilimutan. Kaya mga mag-aaral, wala kaming iniwan sa inyo na masama, bagkus ay pagbutihin pa ang inyong kaugalian, na para ito hindi lamang sa inyong kinabukasan, bagkus siyempre pati sa inyong mga mahal sa buhay, at higit sa lahat para sa inyong mga magulang. Inihanda namin kayo sa tinatawag nating 21st century learners sa kinakailangang kasanayan sa ika-21 siglo, kung bakit maraming ligalig, maraming katanungan, may pangamba rito, may pangamba roon. Ano ba ang mangyayari sa ating mundo? Sa ating bang ginagalawan ay ano na ang mangyayari? Inihanda na ba tayo ng ating bayan? Inihanda na ba tayo ng lipunan? Inihanda na ba tayo ng gobyerno para sa susunod na ating tatahakin? So tayo po ang sasagot niyan. Kami po ay naririto, tutulong at handang tumulong upang ang bagong realidad sa kasalukuyan na nagaganap dulot ng krisis na ito ay hindi magdire-diretso. May bago, yung tinatawag nating Delta variant. Nako, tayo po ay mag-iingat. Hindi lamang po para sa pagpaaralan ang aking sinasabi sa inyo, kundi ang ating kalusugan. Sapagkat ang kalusugan na yan, yan po ang ating tunay na kayamanan. Sa inyo mga magsisipagtapos, sa pangunguna ni Binibining Eureka Rose A. Aquino, sa iyong mga magulang, ipinaabot ng pamunuan at ng paaralan, kayo po ay aming binabati. Si Eureka po ay nagkamit ng may pinakamataas na karangalan. Mangarap tayo, yan po ay libre. Si Eureka po, hindi po yan binili. Kung kaya, lagi kong sinasabi sa inyo, nung pamang kayo ay nasa junior high school, ugaliin ninyo ang pagiging mabuting halimbawa bilang isang mabuting mag-aaral. Kayo ay maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at higit sa lahat, makabansa. Muli, sa ngalan ng pamunuan ng Lian Institute, kayo na 195 magsisipagtapos, tanungin nyo sa inyong sarili, pagkatapos ng mahalagang araw na ito at okasyong ito, ano ba ang aming tatahaking landas? Well, kayo lang makakasagot niyan. Ako ba ay magpapatuloy pag-aaral? Ako ba ay maghahanap ng trabaho na kaagad? O ako ba ay mag-aasawa? Oops! Huwag muna ang pag-aasawa. Kayo ay mag-aaral muna. Maghahanap buhay. Sapagkat lagi ko sinasabi, kaya nga kayo ay narito sa paaralan, binigyan kayo ng edukasyong napakaganda. Binigyan kayo ng maayos na edukasyon upang ang dunong na ito ay magamit natin sa pagiging mahalagang responsibilidad kung saan po tayo ay mag-aambag ng ikabubuti para sa ating bayan, hindi lang sa ating bayan, bagkus ay pati na rin po sa ating lipunan ginagalawan ngayon. Baunin ninyo at nangibabaw ang laging pagiging tapat na may determinasyon, tiwala sa sarili, at malasakit na inyong napulot sa Paaralang Lian Institute upang ito ay magamit sa inaasam nating tagumpay. Sa inyong lahat po,
mga magulang, mga mahal kong magulang, ng 195 magsisipagtapos ngayong araw na ito. Taos puso po ang aking pagbati at pasasalamat. Salamat po sa malaking pagtitiwala sa paaralan. Sabi nga po, ano nga ba ang may pagmamalaki ng mga magulang? Kundi ang kanilang mga anak na ang kahalintulad ay gintong kumikinang na hindi pwedeng palitan ng anumang bagay. Bukas po ang aking puso sa mga magulang na magsisipagtapos na ito. Inyong ipagdiwang ang matagumpay na araw na ito dahil sa pagsusunog ng inyong kilay, sa alang-alang sa inyong kinabukasan, ang tagumpay ay parang naririyan, malapit na sa inyo. Uulitin ko po, marami na pong nagsipagtapos sa paaralang ito. Ang masasabi kong matagumpay, nagtagumpay, at magtatagumpay pa. Siyempre po, ang kinailangan natin ay ang formulang pagtitiyaga at sipag upang makamtan ang karunungan sa inyong pag-aaral na iyan ay susunod na henerasyon ay kayo naman ang makikilala, hindi lamang sa bayan, pati na sa lipunan. Maraming aklat na pahina ang ating pinag-aralan. Sabi nga, pupunta tayo sa silid aklatan. May bagong iatang iuutos, ipapagawa proyekto ang guro. Subalit, ang kabutihan na ayan na inyong ginamit ay napanatili ninyo. Kung kaya't aking nararamdaman na ang tuwid na daan sa inyong tagumpay ay inyong makakamit pagdating ng tamang panahon. Uulitin ko po yung phrases na yan. Huwag niyo pong ipagsawalang bahala yan. Dahil, kung tayo po ay mas nanaisin natin, darating po ang panahon na yan po ay mawawala rin. Marami nga po kami mag-aaral dito sa junior high. Hindi naman, kahit sa elementarya, pang kolehiyo man, pang senior high man, naghihintay na po ng face-to-face classes. Subalit wala po tayong magagawa. Kailangan sumunod po tayo sa mga paghahanda o protocols na tinatawag na ibinibigay sa atin at inihahanda ng gobyerno. Nais ko pong pasalamatan si Ms. Doris Angela F. Ferrer, ang aming Executive Director ng PEAC, the Private Education Assistance Committee, which is funded by FAPE or PAPE, the Fund Assistance to Private Educations. Ito po ay lahat ay sakop ng GASPE, the government assistance to student and teachers to private educations. Napakarami pong trainings ng mga guro. Bakit po? Sapagkat tayo po ay inihahanda para sa modernong globalisasyon, sibilisasyon, upang tayo ay makaangat. Sa pagbibigay po ng subsidiya muli para sa Senior High School Voucher Program sa loob ng inyong 2 taon, at doon naman po sa nagsipagtapos na galing sa pampublikong paaralan, ako po ay nagpapasalamat at ugaliin ninyo ang pagiging mabuting mag-aaral, maging isang halimbawang mamamayan na patotohanan na kayo ay sadyang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ikinagagalak kong batiin sa pangunguna ng mahal naming pamunuan, administrator, punong guro, mga guro at lahat ng kawani. Kayo na 195 magsisipagtapos, saan man kayo makarating, ano ba ang tatahing landas ang inyong nanaisin pagkatapos ng mahalagang okasyong ito, isabuhay ninyo at isapuso ang mabuting o mabubuting kaugalian at dunong na pang-relihiyon, pang-edukasyon upang ang inyong karapatan ay magkaroon ng maayos na edukasyon na magbibigay ng mahalagang responsibilidad na mag-aambag ng tunay na kabubuti sa ating lipunan. Graduates, baonin ninyo at mangibabaw ang tunay na katapatan, ang malasakit na inyong napulot sa paaralan, ang determinasyon at susunod makakamit ang tunay na inaasam na tagumpay. Muli, sa inyong lahat, kasama ang mga magulang, kayo po ay aking binabati ng isang
Congratulations, graduates, class of 2021. Mabuhay Senior High School, mabuhay Lian Institute, pagpalain po kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa makabuluhang mensahe para sa ating magsisipagtapos na mag-aaral. Sana ay palagian nilang isaisip ang kahalagahan ng edukasyon kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. Isang malaking bahagi ng tagumpay ang isang parangal kung saan buong husay niyang ginampanan ang pang-akademikong asignatura ng buong isang taon. At ngayon, buong puso naming ipinagmamalaki sa inyo ang mag-aaral na nagkamit ng pinakamataas na parangalan ng Senior High School mula sa paaralan ng Lian Institute. Walang iba kundi si Aquino Eureka Rose A. To our school administrator, Mr. Denish L. Afable, to our school principal, Mr. Redentor A. de las Alas, administrative staff, faculty members, parents, my fellow graduates, and to everyone who's watching, good afternoon. It is indeed a very great honor to be here in front of you on this memorable day, our graduation day. The last time I delivered my valedictory speech was 2 years ago. Nothing changed. The same feeling I felt back then is exactly what I feel right now. Excitement, happiness, and a little bit anxiousness. I've never imagined that I will have the opportunity to deliver my speech again as the highest honor in a virtual setup. This is something that I've never expected, but I'm still grateful that I'm here, delivering my speech even though we're still under community quarantine due to COVID-19 pandemic. Since I was a child, I am a consistent honor student. When I was in elementary, I didn't think of always being on top. I just enjoyed my life as a normal kid. I was enjoying, but still, I was learning. There was no pressure at all. But as I entered high school, that was the time when I feel pressured all the time. Along with the number of medals I receive every year, the pressure and responsibilities also increase. People have high expectations. Those expectations make me think that I always have to be on top. You see, my older sisters graduated here in Lian Institute as class valedictorians. This idea also makes me think that I should follow their steps, that I have to be on top too. That's why I always do my best in everything. I became competitive, but not in a way that might hurt others. I am competitive in a good way. The pressure I felt helped me in doing the best that I can. And I guess the pressure I felt helped me to be here in front of you. And of course, together with my dedication, hard work, and guidance from our Lord. Yes, I am an achiever. In my journey as a high school student, there's this one thing that I didn't like. Sometimes, when I needed help, there were people who would say, "Ah, matalino ka naman. Magaling ka naman. Kaya mo na yan. Di mo na kailangan ng tulong." I really don't like that mindset. It's like that they're complimenting you for being smart, but invalidating your feelings at the same time. Just because a person is smart, it doesn't mean that he or she doesn't need help from other people. Being good at one thing doesn't mean that you also have to be good at everything. So, to my fellow students,
always remember that it's not bad to ask for help. We're not superheroes though. We all go through hardships and difficulties in life. Today is our big day. A day where we are considered as the stars or the bida of this occasion. And we, the Filipino graduates, greatly celebrate this achievement for overcoming the struggle for 6 long years of secondary education. My dear fellow graduates, when something bad happens, you have 3 choices. You can let it define you, let it destroy you, or you can let it strengthen you. COVID-19 pandemic did not stop us from acquiring quality education. Yes, things are very different from the normal things we do. We never get the chance to go to school to meet the teachers. We never have group study session. We never had the chance to eat, laugh out loud outside, and a lot more. Things are a lot harder than before, especially when it comes to learning. In this new normal situation, there were no teachers in front to teach us whenever we are struggling in the lessons. My senior high school journey may not happen as I imagined because I've never expected that the half of it will be spent in the 4 corners of our home, but because of this, I learned to be independent. Just because there were no teachers in front, it doesn't mean that we will not take our studies seriously. Yeah, at first, it was hard to adjust in this new normal setup. But as time goes by, I slowly learned how to handle the situation. This modular learning made me independent. Instead of giving up, I strived harder. I said to myself that this pandemic should not affect my studies. It should not be a hindrance to achieve my goals in life. Today, we celebrate what got us here: modules, homework, assessments. Pandemic did not erase our teenage achievements, nor did the pandemic destroy our desire to learn. It's never been about a pandemic defining or destroying us. It's never been about what has been missed. It's always been what can we become, and how something horribly bad this year made us stronger, bolder, and braver for tomorrow and for all future days. Today, it is but fit and proper to give thanks to our dear parents for their sacrifices, their moral, spiritual, as well as financial support. To you, we offer this diploma. We cannot repay you in terms of material things, but we assure you that the world will always know that we are proud of you. We are so lucky to be children of loving, caring, and responsible parents like you. Gratitude is also due to our dear teachers, whose guidance and teaching is unconditional. So, to all the teachers, kudos to all of you. To my LIDC family, thank you for letting me showcase my talent, for helping me to grow and improve as a dancer, and for helping me build my confidence. Hindi man tayo nakapag-compete last year, I'm still thankful because we were able to build memorable experiences together, and we became closer than ever. To our alma mater, Lian Institute, thank you so much for sheltering us for 6 long
years. We will be ever loyal to you, and we promise to come back sooner or later to offer you laurel of success. And last but not the least, to our Almighty Father, for keeping us healthy, giving us the courage, the strength, and the endurance to overcome hardships we have to tackle. May your light always be with us in our next journey. This day will mark not an ending of our journey, but a new beginning to all of us. Our experiences as high school students are just challenges to keep us ready in facing the next chapters of our life. And so, fellow 2021 graduates, your trail is waiting. So, get on your way! Good luck, class of 2021! Maraming salamat sa iyo. Hangad namin lahat ang iyong tagumpay sa buhay sa mga susunod pang panahon. Maging aral din sana sa ibang kabataan ang tunay na kahalagahan ng edukasyon. At ngayon ay bigyan daan natin ang pagbibigay tibay sa pagkilala ng mga mag-aaral na magsisipagtapos sa taong panuruan 2020 hanggang 2021 na gagampanan ng ating punong guro, walang iba kundi si Ginoong Redentor A. de las Alas, at ang ganap naman ng kumpirmasyon sa mga mag-aaral na gagampanan ng ating administrador ng paaralan, Ginoong Denish L. Afable. Sa kapangyarihan po na iniatang sa akin ng kagawaran ng edukasyon, mahal na Pangulo ng aming paaralan, Lian Institute, malugod ko pong isinusulit sa inyo ang 195 magsisipagtapos ngayong taong panuruan 2021 na binubuo po ng 103 kalalakihan at 92 kababaihan. Muli, sa inyo magsisipagtapos, kayo po ay aking pinabati. Maraming salamat. May the power vested on me by the Board of Directors of Lian Institute through its President, I hereby confirm 103 male and 92 female for a total of 195 senior high school graduates for having completed the basic education curriculum as prescribed by the Department of Education. Congratulations 2020-2021 graduates of Lian Institute. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Guro, isang di matatawarang propesyon na siyang tumutulong sa paghuhubog ng mga susunod na henerasyon para sa pagkamit na magandang kinabukasan. Ito ay isang panunumpa sa sarili na panghabang buhay na maaalala ng mga mag-aaral. Ngayon ay nais po naming ipagmalaki at ipakilala ang mga gurong tagapayo mula sa baitang 10 na binubuo ng iba't ibang pangkat mula sa paaralang Lian Institute. Mula sa pangunguna ng Senior High School Coordinator, walang iba kundi si Ginang Nancy V. Galpo. Humanities and Social Sciences A, mula sa pangkat ng St. Mary, gurong tagapayo, Ginang Jawani K. Robles. Humanities and Social Sciences B, mula sa pangkat ng St. Bernadette, gurong tagapayo, Ginang Lilibet R. Cabral. Humanities and Social Sciences C, mula sa pangkat ng St. Margaret, gurong tagapayo, Ginang Rachel T. Landicho. General Academic Strand, mula sa pangkat ng St. Therese, Ginang Jasmine B. Sanchez. Information, Communication and Technology, mula sa pangkat ng St. Mary Eugenie,
Ginang Angelique J. Piscat. Accountancy, Business and Management. Mula sa pangkat ng St. Catherine, Gurong Tagapayo, Ginoong Virgilio D. Bascugin. Upang maging ganap ang pagtatapos ng panuruan ng 2020 hanggang 2021, ay nais po naming igawad ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging mag-aaral at sertipiko sa mga magsisipagtapos. Humanities and Social Sciences, St. Mary. Andino Manny R. Arcelias Andrew R. Arellano Ivan V. Cabral Carlo Janel R. with High Honors. Dinglasan Ronron P. Loyalty Awardee. Guse Malcolmsen C. with Honors. Lagdu Jan Viver I. Loyalty Awardee. Lagos Rimwell E. Kapitan Angelo Justin L. Loyalty Awardee. Mariano Brian Patrick Renzo J. Loyalty Awardee. Martinez Aaron Christian C. with High Honors. Misomala Abdul Nazif M. Owano Joshua Laurel V. Loyalty Awardee. Panganiban Johnfer Anthony G. Perez Jan Andre D. with High Honors. Ramirez Lloyd R. Loyalty Awardee. Abyog Marichelle J. with Honors. Alzate Kimberly D. Aquino Angelica M. Loyalty Awardee. Botones Maricor P. Loyalty Awardee. Gabali Katrina Therese R. Loyalty Awardee. Coronel Cindy D. De las Alas Agatha Crisha C. De los Reyes Grizzy A. with Honors. Loyalty Awardee. Dizon Danuela D. Loyalty Awardee. Lapitan Nardeline G. Loyalty Awardee. Lejano Shane L. with Honors. Loyalty Awardee. Lubugan Donabel J. Loyalty Awardee. Lubugan Jerdaline B. Loyalty Awardee. Manlatas Giselle D. Loyalty Awardee. Masambal Mary Grace M. with Honors. Loyalty Awardee. Panganiban Kyla May P. Tineza Ann Charmaine B. with High Honors. Loyalty Awardee. Samonteza Mariel M. with Honors. Loyalty Awardee. Vergara Sunshine D. Loyalty Awardee. Humanities and Social Sciences, St. Bernadette. Abellera Jandrir D. Loyalty Awardee. Anakay Jam Aldrin E. Aquino Jan Dewey L. with Highest Honors. Loyalty Awardee. Aquino Renz Nicole C. with Honors. Loyalty Awardee. Austria Kemp V. Loyalty Awardee. De las Alas Axel D. Loyalty Awardee. De Leon Randall A. with Honors. Fronda Rolando B. Gomez Carl Ivan A. Loyalty Awardee. Gonzales Sheen B. Lines Irvin S. Loyalty Awardee. Laparan Darwin James V. Loyalty Awardee.
Laparan Mark Ivan M. Manalo Carl Edward L. with honors. Manalo Jeffrey E. Loyalty Awardee. Martinez Leonel S. Pamintuan John Carl A. Peraha Carl Ivan C. with high honors. Loyalty Awardee. Plata Justin A. Loyalty Awardee. Ramos Ken Benedict L. Vergara Robert Francis A. Loyalty Awardee. Vidal Adrian A. Loyalty Awardee. Vivas John Kenneth V. Loyalty Awardee. Andaya Eliana May T. with high honors. Loyalty Awardee. Aquino Eureka Rose A. with highest honors. Loyalty Awardee. Kamansag Mary Grace G. Loyalty Awardee. Dipadua Rafancel C. with high honors. Loyalty Awardee. Diaz Kim Carla L. Loyalty Awardee. Evangelista Pauline M. Loyalty Awardee. Limon JV Ann D. Loyalty Awardee. Lumibaw Grishakal Ferdilet L. Loyalty Awardee. Magyaya Maria Antoinette L. with high honors. Manalo Lorraine E. Loyalty Awardee. Marquez Shena Elaine L. with high honors. Loyalty Awardee. Mendoza Maria Renica J. with honors. Loyalty Awardee. Nofies Mariel M. with high honors. Loyalty Awardee. Perio Ezra Marie R. with high honors. Loyalty Awardee. Reyes Christine Angeline A. Loyalty Awardee. Tanarte Jaisel R. with honors. Loyalty Awardee. Humanities and Social Sciences C. Saint Margaret. Abellera James Angelo B. Arellano Darwin Jack C. Gabali Juan Miguel R. with honors. Loyalty Awardee. Chavez Giovanni D. Loyalty Awardee. Dipadua Mark Gerald C. with high honors. Loyalty Awardee. Dimayuga Alexon. Loyalty Awardee. Flotado Allen Michael P. Loyalty Awardee. Guevara Jonathan. Loyalty Awardee. Labadnoy Prince Kim C. Loyalty Awardee. Lagrisola Aldwin Daintley with honors. Loyalty Awardee. Lamsim Billy R. Loyalty Awardee. Lubugan AJ with honors. Loyalty Awardee. Maghanay Miko. Loyalty Awardee. Navarro RVS. Loyalty Awardee. Quezon Vince Michael P. Loyalty Awardee. Ricalde Joel L. Loyalty Awardee. Cabillas Christian J. Caro JVS. Deguia Edmar M. Lagrisola Rowell A. Mercado Kian Latrell D. San Pablo Darwin S. Arellano Eliza Camille C. with high honors. Kalangian Ira Joy E. with honors.
Despa Beladeras Shobi Ann C. with honors. Sarcedo Romilin. Hernandez Almira H. with honors. LaGuardia Benelin R. with honors, Loyalty Awardee. Lampon Sara B. with honors, Loyalty Awardee. Lapitan Joy P. with honors, Loyalty Awardee. Lisboa Joanna Marie with honors. Makasunod Aliyah with honors. Nyoko Maria Leica G. Loyalty Awardee. Panganiban Angela M. Loyalty Awardee. Reyes Cherry Ann May M. with high honors. General Academic Strand St. Therese. Alday John Draco T. with high honors, Loyalty Awardee. Austria III R. Nelson S. Loyalty Awardee. Bartolome John Allenson L. with honors, Loyalty Awardee. Bayani John Louis L. Loyalty Awardee. Kaisip John Tristan A. Loyalty Awardee. De Castro Renz Christian P. Loyalty Awardee. Domingo Gabriel V. Dulay John Mark C. Loyalty Awardee. Honson Christian Carl P. with honors, Loyalty Awardee. Layosa Kim Brian B. Loyalty Awardee. Ligaspi Janra Bron Timothy J. Loyalty Awardee. Lihano Kyle Angelo M. Loyalty Awardee. Makalindong Mark Cedric L. Loyalty Awardee. Magana Junior Ramon G. Loyalty Awardee. Monte Alegre Charwin M. Loyalty Awardee. Quezon Jericho J. Loyalty Awardee. Rafa John Lloyd V. with honors, Loyalty Awardee. Sayoto Ermar V. with honors, Loyalty Awardee. Torres ALS, Loyalty Awardee. Vergara John Daniel P. Loyalty Awardee. Apasible Maria Leslie with honors. De la Marca Mikey G. Loyalty Awardee. Honson Ayesha May S. Loyalty Awardee. Tenorio Eloisa Joyce O. with honors, Loyalty Awardee. Urhe Princess Kyla G. with honors. Vergara Jenny M. Information, Communication and Technology. Abyog Christian L. with high honors, Loyalty Awardee. Kahayon Clarence C. Kujamat Carl Justin E. with honors, Loyalty Awardee. Dasilio Jonathan B. Endozo Carl Gregory N. Loyalty Awardee. Gayos Joshua Mark I. Honson Mark Espinus. Makalindong Ariel P. Manlapas Jefferson D. Loyalty Awardee.
Mendoza Neil Glenn C. with honors. Valdez Andre Hans Christian F. Veloria Jake C. Loyalty Awardee. Ligsa Annalyn D. with honors. Rivera Giselle Ann C. with honors. Accountancy, Business and Management, St. Catherine, Abiad Tommy Jan S. with honors, Loyalty Awardee. Almario Lorindo Darrell E. with honors, Loyalty Awardee. Botones Mark Jarex M. with honors, Loyalty Awardee. Butchong John Cedric J. with honors, Loyalty Awardee. Fronda Eman R. with honors. Guevara Carl Errol B. with honors. Lagos Anteo John Jefferson L. with honors, Loyalty Awardee. Lerit Carmichael John A. with honors. Ramos John A. C. with honors, Loyalty Awardee. Tenorio Jr. Alfonso D. with honors, Loyalty Awardee. Adoptante Risa A. with high honors, Loyalty Awardee. Alba Helen Grace P. with honors, Loyalty Awardee. Alday Eliza Sol A. with honors, Loyalty Awardee. Alikaya Jasmine Lei Yu with high honors, Loyalty Awardee. Alipusan Audrey Rose O. with high honors, Loyalty Awardee. Andres Gia F. with high honors. Aquino Shaira May G. with honors, Loyalty Awardee. Asmod Nika May E. with honors, Loyalty Awardee. Barangas Arabella A. with honors. Bascon Hannah Sara C. with honors, Loyalty Awardee. Bausas Bea Alexa D. with high honors, Loyalty Awardee. Cortez Tasha Anilov V. with honors, Loyalty Awardee. De los Reyes Realisa B. with high honors, Loyalty Awardee. Diaz Mary Sofia D. Loyalty Awardee. Digma Alanis Dazzle M. with honors, Loyalty Awardee. Joso Russell B. with honors. Dimlasan Jane Marie V. with honors, Loyalty Awardee. Indozo Kathleen A. with honors. Esparago Kyla T. with honors, Loyalty Awardee. Hanson Lorin G. S. with honors, Loyalty Awardee. Lagrisola Clarice B. with honors, Loyalty Awardee. Lapitan Eva N. with honors, Loyalty Awardee. Lejano Christine Joy P. with honors, Loyalty Awardee. Magsino Generous L. with honors, Loyalty Awardee. Mendoza Rian May D. with honors, Loyalty Awardee. Mercado Eunice Ira May M. Loyalty Awardee. Monte Alegre Marilyn A. with honors, Loyalty Awardee. Orongan Chris Villa with honors, Loyalty Awardee. Polka Rosalyn M. with honors. Rodriguez Danica A. with high honors.
Rodriguez Ronalyn C. Seth Christina Cassandra B. with high honors, loyalty awardee. Torres Denise C. with honors. Vergara Arabella N. with high honors, loyalty awardee. Vergara Katrina Shane P. with honors, loyalty awardee. Villaverde Aliyah Kim A. with honors, loyalty awardee. Sa pangunguna ng administrador ng Paaralang Lian Institute, sa mga sangay, sa masigasig na punong guro, mga masisipag na gurong tagapayo, mga minamahal naming mga magulang, at kayong mga magsisipagtapos ng mag-aaral, ay malugod naming binabati ng isang mainit at maligayang pagtatapos. Muli, ang patnubay at biyaya ng ating Panginoong may kapal ay palaging sumaatin. Kaakibat ang ating ibayong pag-iingat, lalong higit ngayon sa panahon ng pandemya. Muli, maligayang pagtatapos. Breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind, just to know what you need.